Hello mga ka-GGT! Nagbabalik ng ating kwentong dramang aswang. Ang ating tunghay ngayon ang gabunan. Tara pare, makuha na tayo ng panggatong. Tara! At nagpunta na sila sa kagubatan. Pare, may nakita ko dong malaking troso sa ilalim ng tulay. Sige pare. Pagkatapos, pumunta sila sa tulay na sinasabi ng kasama niya. Pare, ito yun oh. Hindi naman kahoy yan. Bangkay yan ng isang tao. Ha? Wala nang lamang loob ang tao na kanilang nakita. Aba, baka napadpad tayo sa mga lungga ng gabunan. Baka nga, umuwi na tayo. Malapit nang lumubog ang araw. Baka maabutan tayo dito ng mga babangis na gabunan. At umuwi sila. Ngunit naligaw sila sa kagubatan. Ha, mukhang tayo naliligaw na tayo dito. At biglang may nagkaluskos sa kanilang likuran. Ha, baka may gabunan na dito pare. Hindi ko kaya. Baka ako'y kakainin nila. At oo nga pare, may gabunan nga. Bakit kayo dito napadpad? Sa lugar namin, may bago naman kaming kakainin. Haha, sariwa pang karni na to. Pare, umilag ka. Pare, hindi ko na kaya. Tumakbo ka na. At nagtakbo ang isa niyang kasama at siya ay kinain na ng gabunan. Pagkatapos, sa baryo na tinatawag na lugar ng mga tao, ang binata na nakatakas sa pag-atake ng gabunan ay nag-ibang bayan na dahil sa gabunan. At isang bata na at ang kanyang mga kalaro ay pumunta sa pinagbabawal na kagubatan na mas maraming gabunan doon. Hindi siya nakinig sa kanyang lula. Ngunit pumunta pa rin sila sa sinumpaang kagubatan ng kanyang mga kaibigan. Pare, magdala ka ng mga pagkain para may kakainin tayo dun sa kagubatan na yun na hindi ako mapapati. Hindi ako mapati kung may gabunan dun sa kagubatan na yun. Sige pare, ito. Isang tasang kape at kamote at mais. Tara na pare, huwag kang matakot, di yan mga totoong gabunan. At napupunta na sila sa kagubatan. Ngunit pagkatapos nila at napalubog na ang araw, dumilim na sa daanan. Baka pare, may gabunan dito pare. Huwag yan, di yan totoo ang mga gabunan pare. Sabi na nga tong isa, baka pinatay lang tong kasama niya dun sa kagubatan pare. Baka nga. Pare, maghanap tayo ng kahoy. Sige pare, tayong dalawa. Pare, may kahoy dun sa tulay. Pare, saan? Hindi to kahoy. Bangkay to ng isang tao. Baka kinain ito, totoo pala ang mga gabunan dito. Umuwi na tayo. Baka malalim ng gabi dito, pare. At naglakad sila. At may rinig ang isa niyang kasama na may nagkaluskus sa kanyang likuran. Pare, baka gabunan na yan pare. Hindi yan totoong gabunan pare. Baka mga ligaw lang yan na hayop. At nakita niya ang naglilisik na mata ng isang malaking aso. Pare, baka gabunan na yan, no? Aso lang yan pare, huwag ka matakot. Ganyan talagang buhay, parang life. Pagkatapos, ang aso ay naging taong anyo at naging isang taong lobo. Ang kanyang katawan ay puno ng balhibo. Ngunit ang katawan niya ay isang tao.
pero ang ulo niya ay isang aso. Bakit kayo napadpad dito? Baka kakainin ta kayo. Gabunan yan, pari. Oo nga, pari. Takbo! Hinabol sila ng gabunan. Ang mga kasama nila ay sinabihan nila, "Pare, takbo na kayo. Nandyan ang gabunan." Pare, sige. At maraming gabunan ang naghahabol sa kanila. At ngunit, nahabol ng isa na gabunan ng isang kasama nila at ito ay nilapa. Pare, tulungan niyo ko! At kinain na ito ng gabunan. At pagkalipas ng ilang taon, ang mga bata ay hindi na rin nagpunta sa lugar ng mga gabunan.